Itong gagong gobyerno na to, itong mga politiko na to, they do not know what I can possibly do. They do not know shit talaga. They don't know shit. Mga bopol. Ano nangyari sa confidential fund mo? Binibira ninyo yung pinapayagan mo yung Congress na mag-imbestiga. Puta na. Tapos nun ikaw, confidential fund mo, paano? Tapos itong Marlica Fund, ano nangyari? Itong PDIC, ano nangyari? Itong PhilHealth, ano nangyari? Simple yung hinihiling namin. Harapin nyo kami at eksplika kayo. Pagka hindi kayo nag-eksplika sa taong bayan, lalabas kami and we will terminate you, Presidente. Ako, ang sa akin, gusto kong stress kung tayo ay magkikilos tayo para sa bansa, wag yung para sa sarili. Wag kayo mag-expect ng posisyon. Do not tie the hands of Sara Duterte. If ever she becomes the next president, do not tie her hands na kinakailangan i-appoint ka. Putang ina, bopol ka naman, wala kang alam. Tanga ka rin. Hindi, naging gago rin yung kay Sara na administration. Give her a free hand. Yun. Give her a free hand. Kaya ikaw military, kaya ikaw politiko, kaya ikaw whatever organization, please do not expect anything in return. I'd rather na pagka tumayo ako, pagka lumabas ako, I'd rather na makita ko kayo na sasama sa akin kasi yung puso ninyo para sa bansa natin, para sa Pilipino. Pagkatapos yan, okay, wala na, bye-bye. Oh, at least we go down in history na pinaglaban natin ang Pilipinas. Mas maganda yun eh. For me, that is more than enough reward na masasabi ko sa mga apo ko, maikukwento ko sa mga kapitbahay ko. May makilala nyo naman ako, di ba? Hindi ko na may tago yung mukha ko eh. Na there goes the man, oh, there goes the people, oh, there goes you, yung kayong mga lumahok sasali, na sumama, sama-sama, lumabas at nilabanan itong mga tarantado sa gobyerno, mga gunggong. May araw din kayo, akala nyo ha? Oh, may araw kayong lahat, akala nyo. You have to first make sure na yung walang mapapahamak sa mga kababayan na sasali. And to do that, you have to have the brains para hindi yung banat kayo ng banat para kayong, lagi namin sinasabi ni Commander Bukay, lagi namin requirement. Kayo, walang mangyayari sa inyo if you do not respect the enemy. No? Bongbong Marcos at Tamba, ganun din ang mangyayari sa inyo. Walang mangyayari sa inyo, matatalo kayo if you do not respect the enemy. Kami yun. So, kasi doktrina yan eh, no? Doktrina or pag hindi mo kasi nire-respect yung kalaban mo, yung kilos mo, bara-bara. Kasi hindi mo iniisip kung ano yung magiging responde ng kalaban mo. Paano kung kunyaring, kala nyo, matatakot si Bongbong? Under nga eh, nakikinig nga kung kani-kanino eh. Siya nga halal na presidente, hindi naman siya ng presidente. Kaya nga, wala mangyari sa inyo pagka kunyaring pinaubaya ni Marcos sa mga nakapaligid sa kanya, and yung mga magiging desisyon ng mga nakapaligid sa kanya, walang pakialam na mapunta tayo sa civil war. Walang pakialam na mapunta tayo sa revolusyon. Magpatayan kayo. Basta sa kanila, pakialam nila. Magamit nila ang armed forces tsaka ang PNP para supilin kayo. At itatapon nila yung konstitusyon laban sa inyo. Rebellion, sedisyon, mga ganon-ganon. Kaya dapat alam nyo yung magiging responde nila. Kaya kami alam namin, no? Kaya nga, ang una dyan, nasabi ko na sa inyo, everyone, for everybody's sake, madali yung rally, madali yun eh. Ang problema kung lalahok lahat yung mga tao. Sa ngayon, kung titignan ninyo, natakot sila. Natakot sila sa akin, sa inyo. Natakot sila na nung nagsalita kami ni Bukay, nandyan yung FGF, natakot sila. Putang ina, parang totoo yung FGF ah. Parang ang dami ah. Nasaan sila? So, isa yun sa inaano nila. Una, bago kami nagsalita, sinasabi nila, ampaw. And meron pang mga pro-Duterte na nagsasabi, ampaw ang FGF. Kaya mga red flag sa akin yun eh. No? Na pinapanood namin yun. Imagine, kakampi mo sasabihin, ampaw ang FGF. Nasaan yung mga milyon-milyon ng FGF? Putang ina. Ba't yung kami hanapan ng milyon-milyon, di ba? Nasaan yung rally-rally ng FGF? Ayaw ko eh. Ayaw ko i-comment yung FGF eh. Ang FGF hindi pang rally. Ang FGF pang depensa. No? Ewan ko ba sa inyo? Pero yun nga. So, ang unang birada nila is yung organization, parang ampaw. Wala. Pero nung naglilitawan yung ibang commander at
may mga nagsasalita na may sumasali na, itong gagong gobyerno na to, itong mga politiko na to, they do not know what I can possibly do. They do not know shit talaga. They don't know shit. Mga bopol. Akala nila ganun-ganun lang. And when I come out, seriously, when I come out with a series of declarations, it will be all over for them. Can you just imagine kung ng Constituent Assembly? Putang ina yan. Walang alam sa batas yung mga congressman natin. Napakadelikado kung magkaroon tayo ng amendment sa Constitution, tapos yung Congress natin, ganyan ang asal. Kutit! Oh, yes or no? Putang ina yan. 135 million, dapat malaman ng taong bayan. Putang na, impeach. Gago pala kayo kayo magnanakaw Congress, kayo magnanakaw. Wala kayong karapatan tumagal dyan sa posisyon ninyo. Mga animal kayo. Wala kayong karapatan. Kasi yung Resolution 10, hindi nyo ma-explique. Yung mga ginastos na pera, hindi nyo ma-explica. Ikaw rin, BBM, wala kang karapatan tumagal dyan. At yung mga sasama sa akin, bakit? Kinakailangan pigilin yan. Demonyo Kung yung isasagot sa iyo, magbabayad pa sila na ninakaw nila yung pera na imbis na explica nila, yun lang hinihingi ng tao Explica kung saan napunta yung pera. Ginto, PhilHealth, PDIC, yung GSIS, SSS, yung ano tawag doon, Maharlika Fund, di ba? Yung unang-unang tanong ni Lorraine, love you, Doc Lorraine at saka ni Ka Eric, pare. Yung unang-unang tanong, ano ba yan? December pa yata yun, October, na yung kinontem sila, nagkaroon pa ng manifesto, mga PMA graduates, etc. At mga iba, na natakot sila. You see, kita nyo, pagka may konting pumipitik, natatakot sila. Antras, release si Lorraine at saka si Ka Eric. Pero dun sa manifesto na yun, sinasabi pa dun, ayaw namin sa korupsyon. Pero, nag one step backward sila, pero two steps forward. Ganon yung style ng utak ng mga yan. AFP, PNP. Pwede ba intindihin ninyo? Power emanates from the people. The chain of command ends or starts people. People. So, ang tagilid ngayon, itong Malacanang, when the people takes command of the armed forces, and we are capable of doing that. When we take command of the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police, the first order is, you take a side. Doon kayo sa side ng taong bayan o doon kayo sa side ng presidente ninyo. Side ng may question sa pagiging drug addict, drug user, bangag. Side ng mga nagnanakaw sa gobyerno, doon kayo. And if you feel that defending this government is the right thing to do, go ahead. Because kami, ng taong bayan, we are confident. Mahati ang armed forces. If not, buo yan susuporta sa taong bayan. That's how confident we are. You see how dangerous we are, the Filipino people? We are that dangerous. Gusto nyo tapusin natin to? Tanginan nyo? Ha? Kongreso? Presidente? Harapin mo ang taong bayan. And from now hanggang 25, you subject yourself publicly to a health follicle drug test. AFP, PNP, ewan ko kung bakit hindi importante sa inyo yan. No? Meron akong message para sa inyo, mamaya. So, BBM yun yung ano mo, health follicle drug test. And then explain as the president, saan napunta yung pinagbenta ng ginto? Bakit mo pinayagan ibenta yung ginto? You report to the Filipino people what's happening. Ano nangyari sa confidential fund mo? Binibira ninyo yung pinapayagan mo yung Congress na mag-imbestiga. Puta na. Tapos nun ikaw, confidential fund mo, paano? Tapos itong Maharlika Fund, ano nangyari? Itong PDIC, ano nangyari? Itong PhilHealth, ano nangyari? Explika mo sa taong bayan. Kung hindi mo kaya explika, you ask somebody sa kabinete mo o kaya from Congress or Senate to explain to the Filipino people. Yan ang binibigay namin sa pagkakataon. Kasi pagka hindi nyo dininig ang taong bayan, we will come out and we will terminate you. Nadidinig nyo ako? Gago kayo Simple yung hinihiling namin. Harapin nyo kami at explika kayo. Pagka hindi kayo nag-explika sa taong bayan, lalabas kami and we will terminate you, Presidente. Pasok namin si Inday spare tire. Intindihan niyo ako? Kung gagamitin ninyo ang armed forces at PNP, my message to the AFP at PNP, you make a choice. It better be right. AFP, PNP, kung meron pang natitirang matino dyan, you better shout out. Hindi kami susunod sa order ng taong yan.
Kasi hindi kami lalaban ng patayan para lang sa mga magnanakaw. Marcos resign, Marcos pag-resign ninyo, ayaw mag-resign eh. Terminate natin. Tanginang yan. Because we, the sovereign Filipino people, can terminate the president anytime if we want to. All we have to do is show our firm resolve that we're willing to fight kung yung mga gagong yan, hindi tayo harapin. Tanginan nyo, eleksyon, ang babait niyan. Eleksyon, tapos ngayon, kung nagmamakaawa taong bayan, ini-snap tayo, tanginan nyo, terminate namin kayo, gago. Kahit saan kumpanya kayo pumunta, at yun ang advantage ko sa ibang nag-serve ng 30 plus years. Kasi alam nyo, yung armed forces, structured siya, monolithic organization, structured siya, ganyan, no? O, tiniente, first lieutenant, captain, major, marami nang lumalabas, no? Captain, major, marami lumalabas. Na Air Force, may greener pasture punta ka airline, maraming papirate So, captain, major, lieutenant colonel, general. Mga colonel, punta niyan, UN, mga security, etc. I-hire, director ng kumpanya. So, pagdating mo dito, yan na lang ang natitira. Okay? Minsan, yung umaalis, magagaling. Yung natitira, sorry kumbaga sa scraping the barrel, no? Yung naiwan, wala ka na ipapopromote Yun na lang Alam ka naman kumuha ka ng kusino man ipopromote. Yun ang natira. No? Kaya, hindi porke naiwan sa armed forces, magagaling. No. Not really. Marami kasi kung nakitang magagaling na mga upper class umalis Sa inis. Sa nabuisit. You must stuck it out. And you are laudable for sticking it out. Diba? Pero not necessarily na hindi ka umalis, matino ka. No? So, it will show eventually. Pagka nakuha ka pa sa gobyerno, it will show the character eventually. So, hindi basihan yung rango hindi basihan. Ang basihan talaga dyan is yung character ng tao. Kaya kayo mga walang alam, pwede ba mag-research kayo? Kung mga walang alam po tayo, nagmamarong-marong ng mga Pilipinong ewan mga kokak. So, armed forces, napakasimple Alam niyo ba ang problema sa atin, Nagkudeta noong 86. People power. Nananahimik akong tiniente kamote. Second lieutenant pa ako, hindi pa kami napopromote. Senior second lieutenant kami. 86, nangyari February Revolution. February 22, 25. Promotable kami March 11. First lieutenant. So second lieutenant kami nangyari. Kasi 83, 84, 85, 86. 3 years, first lieutenant ka. Automatic yun. 4 years, automatic yun. Captain ka. So 86, 87, 88, 89, 90. By the time na dinisband yung Ranger Regiment at na-floating ako, biglang may lumabas na order, mag-masters ako. O di nag-masters ako sa AIM. Asian Institute of Management. Oh, captain. Tangin yan. 2 taon. Tapos, 3, 4, 5. 5 years, automatic na naman. Major. Oh. So, 90. 90, 91, 92, 93, 94, 95 when I resigned. May. But the promotion orders was dated March 11. Retroactive. So major lang ako 1 rank higher, Lieutenant Colonel. O, di ba? Imagine. Pero wala yun. I was being recalled a full colonel. And with, bibigyan ako ng regiment or a brigade minor. So, ubusin ko lang yung Abu Sayyaf. Wag na lang. Tapos na ako dyan. Enough killing already. Kung pumasok ako nun, sigurado ako sino kalaban ko sa mista ko. Akit ako Lieutenant Colonel yung mga mista ko Lieutenant Colonel, papasok ako Colonel, balik ako. Victor Corpus nga Umalis, first lieutenant Bumalik, Colonel, Lieutenant Colonel. So ako, okay lang ako kasi nagdo-doctorate na ako Pwede ako full Colonel di ba? So, anin ko yun. Sabi ko, wala ako schooling padadala pa ako sa Amerika si CGSE Tinanggayan ko lahat yun. Why? Kasi nga, mahal ko yung mga mista ko. Nag-aambisyon yung mga mista ko mag-chief of staff, mag-CGPA, hinayaan ko na lang sila. Inyo na yan. Character. Never mind. Character. Kaya, ba't ako magyayabangan ngayon ng mga mista ko? Kaya daw ginawa yung EDSA because sa grabe ng korupsyon, sa grabe ng sama ng gobyerno, walang ibang aasahan. Helpless ang taong bayan. That's why we, in the armed forces, want to establish a martial tradition. Anong martial tradition? That whenever there is corruption, there is misgovernance, there is abuse of power, authority, etc., the armed forces will be there to intervene, to stand up for the Filipino people. Wow.
Pare, ang gandang pakinggan. Bravo, ganun kami. Yay, bida-bida Armed Forces, bida. Ang bango ng Armed Forces nun, New Armed Forces of the Philippines. Anyari, after a few months and years, 86, 87, God Save the Queen. Kudeta na naman. Mutiny, surgical operation. God Save the Queen kasi was supposed to be a surgical strike. Maraming lefties sa Malacanang. Kapaligid. Lefties! Parang may kaparehas ng pangyayaring pero pronounce. Kasi ngayon, gumagawa ng batas. Nagko-contempt ng mga inosente. Kahit convicted sila. Convicted, pero contempt. Inosente. Kita niyo yun, ginawa kay Laika Lopez. Love you, love you. Putang ina nyo, hayop kayo. Tinraumatize niyo yung tao.